Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 581 hanggang 600. Kabanata 581. Hindi umupo si Daryl, piniling tumayo at kausapin si Jasper. Jasper, nasunog ba ang construction site ng South Face River? Walang paraan na matatakpan ang gayong matinding pagdurusa. Habang holiday pa ng bagong taon, hindi naging dahilan ng media para hindi magulat ng ganoong pangyayari. Ang balita ng sunog sa construction site ng South Face River ay pinag-uusapan sa buong Southeast Province. Ito ang naging unang malaking pangyayari noong taong 2001. Talaga, there was no way we could have foreseen such a accident, mahinang sagot ni Jasper. Nagkasalungat ang ekspresyon ni Daryl habang mahinang nagsalita, Jasper, itong apoy. Malaki ang nawala sa iyo dahil dito, hindi ba? Hindi naman masyado. 100 million lang. Casual ang tono ni Jasper para bang $100 ang sinasabi niya. Bakit? Mukhang nag-aalala ka sa pangyayaring ito. Kinilig si Daryl sa sinabi ni Jasper. Tumangala ang huli kay Jasper na may malalim na tingin, at biglang yumoko ang mga tuhod niya habang nakaluhod sa lupa. Habang humihikbi, humingi siya ng tawad. I'm sorry, Jasper. Patawarin mo ako. Naningkit ang mga mata. Hindi kumikibo si Jasper. Hindi man lang niya tinulungang tumayo ang isa habang nakatitig kay Daryl na nakaluhod sa harapan niya. Kalmado lang na nagsalita si Jasper, ano ang ginawa mo sa aking kapatawaran? Na parang siya ang gumawa ng desisyon, itinikom ni Daryl ang kanyang panga at sumagot, ako ang nag-apoy. Hindi sumagot si Jasper at nakita lang kay Daryl. Sa titig ni Jasper, naramdaman ni Daryl na parang humihigop ang oxygen sa paligid niya at hindi na siya makahinga ng maluwag. Makalipas ang ilang oras, nang mapuno ng butil ng pawis ang noo ni Daryl at pakiramdam niya ay malapit na siyang masuffocate, tuluyang binasag ni Jasper ang katahimikan. Alam mo ba kung ano ang nakikita mong kahinaan, Daryl? Naguguluhang tumingin si Daryl kay Jasper. Ngumiti si Jasper at nagpatuloy sa pagsasalita, you can't lie. Kaya nga simula pa lang ay napagdesisyonan ko na hindi ka na magiging businessman. Napagdesisyonan ko pa kung malaking lugi ka, sasagutin ko pa rin at babayaran ang mga utang mo. Pero hindi ko ini-expect na ako ang kauna-unahang taong pagsisinungaling mo simula noong partnership natin. Nakakahiya na wala akong planong paglaruan ang kasinungalingang ito para sa iyo. Nanginginig si Daryl at hindi makapaniwalang tumingin kay Jasper. Jasper, ano? Dinampot ni Jasper ang tasa ng kape at humigop habang mahinahong magsalita, si Terence ang nagsunog, di ba? Nataman at namutla si Daryl. And the reason why you're willing to take the blame for him is para hindi ko siya tingnan, tama. Maaari kang manahimik na lamang at magpanggap na walang alam. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang isang napakalinis na trabaho at napakahirap para sa akin na panagutin siya. Tapos ngumiti si Jasper. Siyempre, bago ka magdesisyon na sumama at maging scapegoat niya. Ngayon alam ko na siya ang may gawa nito. Kusang umiling si Daryl. Hindi, ako ang nasa likod ng lahat. Wala itong kinalaman sa kanya. Daryl Lane. Biglang sigaw ni Jasper at ibinagsak ng malakas ang tasa ng kape sa stone table. Tumalsik ang kape kung saan-saan, nabasa ang lugar. As far as I'm concerned, hindi nawawala ng dahilan ang mga spoiled brats. Sa sapat na mga pag-urong, ilang sandali na lamang bago ma-realize ng mga taong tulad niya na hindi lahat ng tao sa mundong ito ay kanyang mga magulang at walang sino man ang obligadong tumulong sa kanya. Ang mga tunay na masasama ay mga taong nagpasya pa rin na hayaan siya sa kabila ng pag-alam na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa pagkukunwari ng pagprotekta sa kanya. Ngayon ang mga taong ito ay makakapag-F*** kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 582. Namutla si Daryl sa sigaw ni Jasper. Natigilan siya sa kinatatayuan, at hindi siya naglakas loob na tumangala kay Jasper.
Napabuntong hininga na lang si Jasper nang makita ang reaksyon ni Daryl. Alam ko na ang tanging dahilan kung bakit malakas ang loob ni Terence na gawin ang isang bagay na ito ay dahil mayroon siyang sumusuporta sa kanya. Sa katunayan, gusto niyang samahan mo siya sa pakikitungo sa akin, tama? Tumangala si Daryl sa takot at sumagot, paano mo nalaman iyon? Kalmadong sagot ni Jasper, ang tanging paraan na walang makakaalam ng isang bagay ay kung wala kang gagawin. The only reason why I have not dealt with Terence is that pawn lang siya pinagsasamantalahan ng kalaban. Ang target ko ang may pagkana nito. Napatingin tuloy si Jasper kay Daryl. Ang katotohanan na pumunta ka sa akin ngayon ay nangangahulugan na hindi ka nang ahas na sumali sa kanila, kaya umaasa ako na sasabihin mo sa akin kung sino ang ibang taong ito. Napailing si Daryl na may mapait na ngiti. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo, pero wala rin akong ideya kung sino ang ibang tao na iyon. I've never entertained the idea of working with them to harm you, kaya hindi ko pinansin si Terence kahit paano niya ako kumbansihin. Pero alam ko ang ugali niya at natatakot ako na malagay siya sa gulo. Narinig ko siya sa telepono kagabi na sa tingin ko ay ang taong sumusuporta sa kanya. Narinig kong sinabi ni Terence na siya ang nagsunog. Magdamag akong nag-iisip, at hindi ako nangangahas na itago ito sa iyo. Kaya naman binalak kong hanapin ka at sisihin siya. Hindi ko lang naisip, sigh. Dahan-daang tinapik ni Jasper ang kanyang mga daliri sa mesa nang marinig niyang magsalita si Daryl. Pagkatapos noon, tumangala si Jasper kay Julian, Jul. Oo, agad namang sumagot si Julian. Dalhin mo si Terence sa akin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Daryl nang marinig niya si Jasper. Sabi niya, Jasper, huwag masyadong aggressive. Kung nasa bahay siya, subukan mong huwag takutin ang tito at tiya ko. Tila alam kung ano ang ikinababahala ni Daryl, detalyadong itinuro ni Jasper kay Julian. Isang tunog ng pagkilala si Julian at umalis, iniwan si Daryl na malungkot na umupo sa lupa na may mapait na ngiti. Ito na ang katapusan ng ating pagkakapatiran, kung gayon. Hinagisan ni Jasper ng sigarilyo si Daryl at sumagot, kailangan mong maniwala na ginagawa mo ito para sa kanyang ikabubuti. Kinuha ni Daryl ang sigarilyo ng mapait na tumawa. Sana maintindihan niya, kung ganoon. Pagkalipas ng 40 minuto, bumukas ang pinto ng study at tumambad kay Julian na nag-iisang hinihila si Terence papasok sa kwarto. Ang lalaki ay may nakatikip na tela sa kanyang bibig. Dinala ko na siya, Jasper. Nasa baba na siya at aalis na ako nang makarating ako doon, kaya hinatid ko na lang siya. Walang ibang nakakaalam. Nakasubsob sa sahig si Terence, nagpupumiglas habang nagsasalita si Julian. Maririnig sa tela ang mga pipang iyak. Nanlaki ang mga mata niya nang tumangala siya at nakita niya sina Jasper at Daryl na nakaupo, na para bang may nakita siyang hindi akalain. Sige, maaari mo nang bunutin ang bagay mula sa kanyang bibig, sabi ni Jasper. Yumuko si Julian para hilahin ang tela. Ngayong nakapagsalita na siya, umungol si Terence, bakit mo ako inagaw dito, Jasper? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, dahil mayaman ka ay hindi nangangahulugan na magagawa mo ang anumang gusto mo. Wala kang mapapala dito kung maglalakas loob kang gawin sa akin. Itinago ng mabangis na harapan ni Terence ang guilt at takot na nararamdaman niya. Mabilis na lumipad ang kanyang mga mata sa pagitan ni Jasper at Daryl na para bang nag-iisip siya ng isang mahalagang tanong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 583. Baliwalain natin kung may mapapala ba ako dito o wala. Alam mo ba ang panununog na humahantong sa malaking pagkawala ng ari-arian at pinsala ay isang matinding krimen? Alam mo ba na hindi bababa sa 10 taon kang makulong? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Terence sa sinabi ni Jasper, at nagigilty siyang sumagot, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sinasabi mo sa akin dinala mo ako dito para makinig ako sa pag-uusap mo tungkol sa batas. Nawalan ako ng 100 milyong summer dollars dahil sa apoy na ginawa mo. Mahigit 100 manggagawa ang malubhang nasugatan at mayroon pa ring ilang manggagawa sa emergency room na nagsasalita kami. Sa palagay mo ba kung hindi ka makakaalam ng anumang bagay tungkol sa bagay na ito, malilibre ka ba sa mga legal na kahihinatnan? Tumingin si Jasper kay Terence at nagtanong. Biglang bumili ng tibok ng puso ni Terence, at naging mabangis ang ekspresyon nito habang nagsasalita,
Hindi ko alam kung anong kalokohan ang pinagsasabi mo dito. Ano ang kinalaman ng iyong construction site na nasusunog sa akin? Huwag mong isipin na ang pagiging mayaman ay nagbibigay sa iyo ng karapatang suruan ako kahit anong gusto mo. Buntong hininga. Bumantong hininga si Daryl at dismayadong tumingin kay Terence. Tumigil ka na, Terence. Alam na ni Jasper ang lahat. Be more sincere at hihingin ko sa kanya na pakawalan ka. Hindi kita matutulungan kahit gustuhin ko pa kung patuloy kang magmamatigas. Galit na galit si Terence. Daryl Lane, how dare you help an outsider instead of your own brother? Anong sinasabi mo dito? Walang pag-asa na sagot ni Daryl, narinig ko ang tawag mo kagabi. Alam kong ikaw ang nagsindi ng apoy na iyon. Akala mo ba wala kang iniwang lead? Matagal ka nang pinagmamasdan ni Jasper, kaya ititigil mo ba ang pagiging matigas ang ulo kahit minsan? Nataman si Terence sa mga salita, at hindi makapaniwalang tumingin kay Jasper. Malalim na takot ang bumungad sa kanyang mga mata. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kahit hanggang sa huli, nanatiling ayaw magsalita ni Terence. Alam niya na sakaling aminin niya na siya ang nagsusunog, may mga kakilakilabot na kahihinatnan na darating para sa kanya. Nais niyang makipagsanib puwersa kay Zayden, ngunit hindi iyon magtatrabaho na handa siyang makulong dahil dito. Maaari kong piliin na huwag kang managot, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang nag-uutos sa iyo, sabi ni Jasper. May masakit na salungat na ekspresyon sa mukha ni Terence, ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Nagsalubong ang kilay ni Jasper. Ang problema ay magiging mas mahirap lutusin kung nagpa siya si Terence na manatiling tahimik. Dahil ang plano ay hindi upang alertuhan ang kalaban, hindi nararapat na ibigay si Terence sa pulisya. Ang paggawa nito ay mapipilitan lamang ang utak na hinahanap ni Jasper na magtago ng mas malalim. Let me talk to him alone, Jasper, biglang nagsalita si Daryl. Gumawa si Jasper ng walang pag-aalinlangan at tumayo para lumabas ng kwarto kasama si Julian. Nang nasa labas na sila, lumingon si Julian kay Jasper. May alam akong ilang trick na maaaring magdulot ng matinding sakit, Jasper. Ang mga taong tulad ni Terence ay may mahinang kalooban. Tumawa si Jasper. Maghintay muna tayo ng kaunti. Best case scenario, nagawa siyang hikayatin ni Daryl na magsalita. Kung hindi iyon gagana, pagkatapos ay gagamitin namin ang iyong mga pamamaraan. Walang intensyon si Jasper na nakikinig sa pag-uusap ng mga kapatid, ngunit patuloy na nagmumula sa pag-aaral ang mga malalakas na yakap at pag-aaway. Nagpatuloy ito ng isa pang 20 minuto o higit pa bago muling bumukas ang pinto sa pag-aaral. Lumabas si Daryl na mukhang pagod at lumingon kay Jasper. Handa siyang makipag-usap ngayon. Sa pagbabalik sa pag-aaral, nakita ni Jasper na ngayon ay tila walang kaluluwa si Terence habang nakatitig sa kanya ng may matinding hinanakit. Hindi ko alam kung ano ang pinagdroga mo sa kapatid ko na napakatapat niya sa iyo, Jasper, pero huwag mong kalimutan na hindi kita igalang. Kalmadong sagot ni Jasper, hindi ko kailangan ng respeto mo. Kailangan ko ng pangalan. Zayden Hanks. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 584. Zayden Hanks. Nang marinig ang pangalan, ang kalmadong si Jasper ay nagulat din. Sa totoo lang, halos nakalimutan na niya si Zayden. Habang si Zayden ay nagdulot kay Jasper ng ilang mga problema pabalik sa Harbor City, si Jasper ay nakipag-ayos din sa kanya at si Zayden ay bumaba sa grid pagkatapos. Pagkatapos ay kinailangang harapin ni Jasper ang iba pang mga isyo at wala na siyang isip na isipin pa si Zayden. Hindi niya inaasahan na lilito muli ang nakakainis na lalaking ito. Ramdam na ramdam ni Jasper ang hitsura ni Zayden sa pagkakataong ito ay hindi kasing simple ng tila. Siya ang unang naghanap sa akin. Nang makita kong mayaman siya at makapangyarihan, napagpasyahan kong kilalanin ko siya. Iniutos niya sa akin na gawin ang mga bagay-bagay higit sa lahat para harapin kanya. Sa pagkakita na ang aming mga layunin ay pareho at ako ay makikinabang din dito, sumang-ayon ako. Malamig na wika ni Terence at tinitigan si Jasper. Oo, sinunog ko iyon. Nasabi ko na sa'yo lahat ng gusto mong malaman. Sabi mo hindi mo ako papapanagot. At paninindigan ko ang aking salita. Ngumiti si Jasper at lumingon kay Terence. Pero umaasa ako na may gagawin ka pa para sa akin. Napangisi si Terence. Gusto mo.
Walang paraan na tutulungan kita sa anumang bagay. Sige, kung ganoon. Tumanggaw si Jasper at bumaling kay Julian. Makipag-ugnayan sa pamahalaan ng lungsod at sabihin sa kanila na hinahanap na namin ang arsonist. Papuntahin sila at dalhin siya sa kulungan. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Terence habang umuungal. Jasper. UF *King B starred, sabi mo hindi mo ako papanagutan. Kalmadong sagot ni Jasper, ang real estate company na iyon ay sa akin at sa aking biyenan. Maaari kong piliin na huwag kang managot sa pagkawala ko, ngunit kailangan mong bayaran siya para sa kanya, hindi ba? Namutla ang mukha ni Terence sa galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Daryl. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Sinabi ko sa iyo na si Jasper ay malas at tuso. Ipinakulong niya ako ngayon at kasalanan mo ang lahat ng ito. Mukhang hindi komportable si Daryl, at nilinggan niya si Jasper para lang lunukan ang mga salitang gusto niyang sabihin. Kalmado ang ekspresyon ni Jasper nang magsalita, you have two choices here. Makipagtulungan ka sa akin, o maaari kang mabulok sa kulungan. Naikuyom ni Terence ang kanyang panga, at nagninangas ang kanyang tingin ng umungol. Sige, ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan akong malaman kung sino ang iba pang mga taong nakausap niya. Natigilan si Terence at napangisi sa sinabi ni Jasper. Sino pa kaya ang pwede niyang kontakin? Maliban sa kanyang ama, walang ibang nakakaalam na nakabalik na siya. Walang paraan na mayroon siyang ibang mga kontak. Sa tingin mo ba may goals siyang lumapit sa akin mag-isa? Sa tingin mo bakit niya ako sinusubukang harapin sa dilim? Masyado na siyang natalo sa akin, mahinang sagot ni Jasper. Nagsalubong ang kilay ni Terence habang nakatingin kay Jasper ng masama. Sure, kahit anong sabihin mo. Wala kang dapat alalahanin pa. Ang kailangan mo lang gawin ay tingnan kung ano ang hiniling ko sa iyo, at maipapangako kung walang mananagot sa iyo sa pag-aapoy na ito, mahinang sagot ni Jasper. Ngumisi si Terence. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay umalis na si Terence. Sa hindi malamang dahilan, nanatili si Daryl sa halip na umalis kasama ang kanyang kapatid. Nakatayo sa tabi ng bintana ng study, ininom ni Jasper ang kanyang kape habang pinagmamasdan si Terence na umalis sa villa. Bigla siyang lumingon kay Daryl na nakatayo sa likuran niya at nakangiting nagtanong, ano sa tingin mo ang unang gagawin ng kapatid mo? Saglit na natigilan si Daryl bago siya sumagot, hindi ba niya alam kung sino pa ang kakontak ng taong iyon ni Zayden? Iyon ang ipinagagawa mo sa kanya, di ba? Kalmadong sagot ni Jasper, kung ganoon lang kasimple. I'm willing to bet na ang unang gagawin nitong kapatid mo ay hanapin si Zayden at sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Imposible iyon. Paano? Paano siya maglalakas loob? At saka, nangako na siya sa akin. Kalmadong sagot ni Jasper, if I'm being honest, I'd say your brother is more of a businessman than you are when it comes to both your personalities. Masyado kang malambot at madaling madala ng iyong emosyon. Hindi sila magandang katangian para sa mga negosyante. Pero iba ang kapatid mo. Marunong siyang magsinungaling at makasarili. Marunong din siyang mag-target ng iba. Nilinggan ni Jasper si Daryl na nakanganga sa gulat at nagsalita, isa sa 10,000 ang tsansa ng mga taong katulad mo na magiging malaking negosyante. Either that, or you'll die trying. Para sa mga taong gusto. Ang kapatid mo, 5,000 out of 10,000 ang chance na mapunta siya sa maliit na businessman, pero wala rin namang chance na maging malaki siya. Ito ay isang matinding pag-aaway na nangyari sa inyong dalawa ngayon, kaya hindi ba kayo nakakagulat na bigla siyang naakit? Tanong ni Jasper. Gusto pa ring makipagtalo ni Daryl, na nagsasabing, iyon ay dahil naiintindihan niya kung saan ako nanggaling. Hindi yon. Ang mga taong tulad niya ay may kinikimkim na puot sa akin na napakalalim na baka nakaukit din sa kanyang puso. Paano niya naiintindihan bigla kung saan ka nanggaling? Hindi, nakaisip na siya ng plano. Magpapanggap muna siyang laban dito at pagkatapos ay papayag siya pagkatapos ng ilang panghihikayat. Sa ganoong paraan, hindi siya makakasuhan ng arson habang kasabay nito, mapapawi nito ang lahat ng natitirang hinala namin para sa kanya. Pero aware din siya na hindi siya malakas para pabagsakin ako mismo. Ang tanging pagpipilian niya ay humingi ng tulong kay Zayden. Bakit pa siya biglang sumuko sa ilang salita mula sa iyo?
Nanginginig ang mga labi ni Daryl. Kailangan niyang aminin na ang inilarawan ni Terence Jasper ay ang mismong kapatid na kilala niya, walang awa at tuso. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay hindi si Terence kundi ang lalaking nasa harapan niya na nagawang makakita ng malinaw sa magkapatid. Natulala si Jasper. Kung ganoon, bakit mo siya hinayaan umalis? Tanong ni Daryl. Dahil alam na natin si Zayden ang nasa likod ng lahat, kaya wala na talagang ibang bagay. Dagdag pa, hindi ba sa tingin mo ang pagbabalik kay Terence nang may humihiling ay magbibigay sa amin ng perpektong diversion? Si Zayden at Terence ay nakikipagdeal sa dilim habang nasa labas kami. Pero ngayon, ang mga mesa ay nakabukas kasama sila sa bukas at kami sa dilim. Dagdag pa, hindi nila inaasahan na ako ang magsasabi kay Terence na sasabihin kay Zayden ang lahat, at iyon ay napako ang aming tagumpay. Kuwait. Pagkalabas ng villa, mabilis na sumakay ng taxi si Terence papunta sa kabisera ng probinsya. Matapos ang 2 oras na biyahe, nakarating na si Terence sa bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Zayden. Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong hanapin hanggat walang nangyari? Hindi nasiyahan si Zayden sa pagpunta ni Terence sa kanyang bahay nang hindi muna nagpapadala ng kahit isang text. Ngumiti ng mapait si Terence. May malaking nangyari, Mr. Hanks, at naisip kong dapat kong sabihin sa iyo ng personal. Kumunat ang noo ni Zayden. Anong nangyari? Napalunok si Terence at maingat na sumagot, alam ni Jasper, na ako ang nag-apoy. Sinabi rin niya sa akin na bantayan mo para malaman mo kung may iba ka pang kontak. Napatayo si Zayden sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Terence na para bang gusto niyang punatin ang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 585. Mr. Hanks, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Gulat na gulat sa titig ni Zayden, nanginginig na tanong ni Terence. Napakuyom ang panga ni Zayden at pinandilatan si Terence. Bakit ba ako nakatingin sa'yo ng ganyan? Let me ask you instead, paano nalaman ni Jasper na ikaw ang nagsunog, ha? At saka, sinabihan kanyang alamin kung sino pa ang kakontak ko. Sinabi mo bang nandito ako? Gulong-gulo ang isip ni Terence, at natulala siya. Hindi mabilang na mga palusot ang sumagi sa kanyang isipan sa pagpunta rito bago niya napagdesisyonan na siya na lang ang magtapat. Kung tutuusin, mababaliw siya kapag may nalaman si Zayden. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na mayroon siyang nakamamatay na butas sa script niyang ito. Hindi alam ni Jasper na nakabalik na pala si Zayden, kaya naman ang sinabi ni Jasper kay Terence para alamin kung sino pa ang kausap ni Zayden ay nangangahulugan na umamin na si Terence na si Zayden ang pinag-uutos niya. Wala akong ibang pagpipilian, Mr. Hanks. Galit, sinabi ni Terence kay Zayden ang lahat ng nangyari nang walang itinatago. Sinabi sa akin ni Jasper na tulungan siya, Mr. Hanks, ngunit paano ako mangangahas? Pero hindi ko rin naman siya pwedeng tanggihan. I don't mind going to prison, but I can't end up delaying your plans just because of my own problems. Kaya nga nagkunwari muna akong pumayag at saka lumapit para i-report ang nangyari. Kakampi mo talaga ako. Umiiyak na nagsalita si Terence, takot talaga na pagdudahan siya ni Zayden. Tinitigan ng masama si Terence, hinintay ni Zayden na matapos magsalita ang lalaki bago niya napunta ang isang marahas at bigla ang sampal sa mukha ni Terence. Moherf * Sacker, kung alam ko lang na ganyang tao ang kapatid mo, matagal ko na siyang pinatay. Ano ang problema mo pa rin? Hindi mo ba alam na mas mabuti kaysa sa pagmasdan ang iyong kapatid? Paano mo siya hinayaang mag-eavesdrop sa ganoong mahalagang impormasyon? Hinawakan ni Terence ang kanyang pisngi, at napuno ng takot at hinanakit ang kanyang tingin nang magsalita siya, hindi ko inaasahan na tutulungan niya ang isang tagalabas. Hindi ako makapaniwalang tumakbo siya kay Jasper para kausapin ako. Kalimutan mo na, alam na niya at wala na tayong magagawa pa. Hindi na ako katulad ng dati. Paano kung malaman ni Jasper, ano ang maaari niyang gawin tungkol dito? Napangisi si Zayden. Salamat sa kabutihang inaasahan niya pa rin natutulungan mo siya at hanapin ang mga bagay para sa kanya. Ipapakain na lang natin sa kanya ang pekeng impormasyon para malito siya mamaya. Gusto kong makita kung ano ang hitsura niya kapag siya ay pinagtaksilan. Hindi maiwasang mapangiti si Zayden sa naisip.
May mga masamang pakana na ang pumasok sa kanyang isipan at hindi na siya makapaghintay na sirain si Jasper sa kanila. Eksakto, Mr. Hanks. With your formidable status, sino si Jasper? Kahit na ang pinakamaliit mong galaw ay agad siyang gagapang para halikan ang iyong mga paa. Pumayag naman si Terence. May nagsabi ba sa iyo na ang iyong kakayahang mag-apply Polish ay talagang kakilakilabot? Wika ni Zayden habang malamig na nakatingin kay Terence. Si Terence ay labis na nabighani kay Zayden kaya't maaari rin siyang magsulat ng mga sonnet tungkol sa kadakilaan ng lalaki. Agad siyang namula dahil sa kahihiyan at hindi na nagsalita pa. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang mga plano mo. Kakampi ka lang kasi wala ka ng ibang opsyon. Natatakot ka na panagutin ka pa rin ni Jasper sa mga bagay na nagawa mo. Not that I care anyway. Hanggat mapatunayan mo sa akin na kapakipakinabang ka, poprotektahan pa rin kita. Ang mga gantimpala na ipinangako ko ay ibibigay din. Madilim na ngumiti si Zayden bago nagpatuloy, pero, kung magsinungaling ka sa akin at gawin mo akong tanga, mas mabuting ihanda mo ang sarili mo pagdating ko para patayin ka. Naiintindihan. Naiintindihan. Napakalinaw. Galit na tumango si Terence para ipakita ang kanyang katapatan. Eto, kunin mo ang pera. Naglabas si Zayden ng isang balumbon na humigit kumulang 10,000 summer dollars mula sa isang drawer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 586. Magpapahanda ako ng mga gamit para sa iyo sa Orchid Bar sa ibaba. Humanap ka ng ilang babaeng mapagkakatuwaan ngayong gabi. Kung wala ang tahasang utos ko, hindi ka muna babalik pansamantala, mahinahong wika ni Zayden. Nagningning ang mga mata ni Terence nang matanggap niya ang pera. Hawak ito sa kanyang mga kamay, agad siyang namula at umalis pagkatapos magsabi ng mga salita ng pasasalamat. Napangisi si Zayden habang pinagmamasdan si Terence na umalis at mamulong, walang kwentang basura. Sige, ubusin mo ang pera. Ang dami mong ginagastos, mas mabilis kang mamatay. Habang iniisip niya iyon, nagdial si Zayden ng numero sa Harbor City. Ako ito, Mr. Langdon. Zayden Hanks. Magalang na nagsalita si Zayden sa telepono. Ang tao sa kabilang dulo ay sumimangot pagkatapos ng mahabang paghinto at mahinahong sumagot, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong kontakin maliban kung kinakailangan? Naramdaman ni Zayden ang pagtibok ng kanyang puso nang sumagot siya, nagkaroon ng isang aksidente at sa palagay ko ay maaaring nalantad ako. Ipinagpatuloy ni Zayden na i-relay ang lahat ng nangyari ngayon. Habang nagsasalita siya, hindi sumagi sa isip niya na ang maingat at magalang na kilos niya ngayon ay walang pinagkaiba sa kung paano siya kasama ni Terence kanina. Nang matapos si Zayden, galit na galit ang lalaki sa kabilang dulo. Wala kang silbing basura. Gaano ka kawalang silbi na hindi mo magawa ang isang bagay na napakasimple. Ilang araw na lang at expose ka na. Nakakatakot na sagot ni Zayden. Ito ay higit sa lahat dahil natagpuan ko ang aking sarili na isang walang kwentang pon. At kanino naman ang may kasalanan? Sa palagay mo ba ay makakahanap ka pa rin ng mga walang kwentang pons kung ikaw ay mas mahusay sa iyong sarili? Hindi ko lang gets. Pareho kayong mula sa mainland at kahit na mula sa iisang probinsya, gayunpaman, nakakagalaw si Jasper ng walang pigil at nagdudulot ng malaking kaguluhan. Nagsimula siya sa wala at lalo lang siyang lumalakas sa araw, ikaw naman. I gave you such a simple job tapos hindi mo pa rin magawa ng maayos. Baka magpakamatay ka na lang. Hindi naglakas loob na makipagtalo si Zayden sa galit na salita ng isa. Ang tanging magagawa niya ay maghintay ng mabuti at mabilis na pawiin ang galit na apoy na iyon. Fine, nakuha ko. Kunin ito ng mabilis hanggat maaari. Hindi kita binigyan ng pera o suporta ng walang dahilan, naiintindihan mo. Mabilis na sumagot si Zayden, naiintindihan ko, Mr. Langdon. Mabuti. Pagkababa lang ng telepono ay naglakas loob si Zayden na magmura, F***ing hell. Ang grupo ng Harbor City Freaks, bakit ang bongga mo, ha? Pagkatapos, kinuha ni Zayden ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Makalipas ang kalahating oras, nakatayo si Zayden sa entrance ng isang hotel. Nang makita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad mula sa malayo, nakangiting lumapit si Zayden at binati, "Pasok po kayo, Tio Sirius. Matagal ko nang hinihintay itong hapunan."
Tinapik ni Sirius ang balikat ni Zayden na may malawak na ngiti at nagsalita, nalaman ko lang na bumalik ka nang sabihin sa akin ng papa mo. Pamangkin naman kita diba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? May susando sana ako sa'yo kung alam ko. Nakangiting dinala ni Zayden si Sirius sa pribadong silid at sinabing, marami akong naranasan noong nasa Harbor City ako. Noon ko lang nalaman kung gaano kababa ang kasikatan na meron ako noon. Kung mas may kakayahan ang isang tao, mas dapat silang panatilihing mas mababa ang profile. Makahulugang sagot ni Sirius, nabalitaan ko na gumawa ka ng malaking pag-unlad sa Harbor City at nakilala mo ang mga mayayamang pamilya doon. Mukhang tama ang tsismis. Umupo si Zayden sa tabi ni Sirius at mahinang ngumiti. Ang isang malaking shot ay talagang nagustuhan sa akin. Kaya din ako bumalik this time, kasi the big shot wants me to do something for them. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa akin, Tio Sirius. Ano sa tingin mo ang pinag-usapan sa iyo ng tatay ko? Nagkaroon ng pagbabago ng mga plano ngayon, kaya maaari kang magdesisyon ng mabilis kung gusto mo ito bago maging huli ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 587. Sinulyapan ni Sirius si Zayden at mahinahong sumagot, bakit ba nagmamadali kayong dalawa? Ito ay isang bagay na malaki, pagkatapos ng lahat. Nagkibit balikat si Zayden. Hindi ako masyadong naiinip, ngunit ang mga tao sa Harbor City ay pagod na sa paghihintay. Si Jasper Lane lang, kaya hindi siya masyadong sulit sa oras at pag-iisip nila. Ang pagtanggal kay Jasper ay tinanggal ng pagbagsak din ng Schuler Group, Uncle Sirius. Sa panahon na iyon, ang buong Schuler Group ay mapabilang sa pamilya Hanks. Ano pa ang inaalala mo? Tingnan kung gaano kalaki ang mga gantimpala. Nagsindi ng sigarilyo si Sirius at huminga ng ilang maliliit bago sumagot, hindi ako nag-aalala, sadyang kumalat na talaga ang kapangyarihan ni Dawson sa buong Southeast Province ngayon. Wala namang magandang maidudulot sa atin na masaktan siya. Mahinahong sumagot si Zayden, alam kong mag-aalala ka tungkol sa isang bagay na ganito, kaya nakaisip ako ng isang planong walang kabuluhan. Tinaasan ng kilay ni Sirius si Zayden, naghihintay na magpatuloy ito. Habang nagkakalapit sila at tinatawag ang isa't isa ng uncle at nephew, alam na alam ni Sirius kung gaano kagaling ang kanyang pamangkin. Not to mention na ngayon lang nasa kanya ang kapangyarihan ng pamilya dahil minsang natalo si Zayden kay Jasper. Iyon ay kung paano nakuha ni Sirius ang titulo ng ulo ng pamilya mula kay Silva. Habang ang dalawa sa kanila ay pamilya, walang isip na saktan ang isa pa kung kinakailangan. Buong pusong sumang-ayon ang pamilya Monty na tumulong kapag nagpasya kaming umatake, bulong ni Zayden. Nalipat ang sigarilyo sa kamay ni Sirius habang hinihingal. Yung pamilya Monty, talaga. Ang pamilya Monty ay ang lowest profile family sa Southeast Province sa kabila ng may pinakamalalim na pinagmulan sa probinsya. Kung ang pamilyang Hanks ay walang alinlangan na isang malaking pamilya sa Southeast Province, tiyak na ang pamilya Monty ang magiging numero 1 pamilya sa probinsya. Sadyang napakababa ng profile ng mga miyembro ng pamilya Monty. Bihira silang gumawa ng anumang aksyon, kaya nakalimutan na sila ng ibang pamilya sa Southeast Province. Gayunpaman, ito ay isang hindi sinasabing katotohanan na alam ng lahat ng mga pamilya ng pamilya Monty sa Southeast Province ay hindi dapat hawakan, o ang isa ay mamamatay ng hindi nila alam. Tumawa si Zayden, hindi nagulat sa reaksyon ni Sirius. Mas nabigla si Zayden kaysa kay Sirius nang una niyang malaman ang tungkol dito. Ang suportang ibinibigay sa akin ng Harbor City ay higit pa sa pera. Napagpasyahan ni Zayden na ipakita ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, maaaring dumiretso ako sa punto. Bago ako bumalik mula sa Harbor City, nakilala ko si Conrad sa bahay ng Big Shot. Napakunot noo si Sirius at same time na nagsalita, Conrad Monty, ang pinuno ng pamilya Monty. He's only 32 this year but I've seen him before on some special occasions. Siya ay talagang isang natatanging karakter. Sinabi nila na ang Southeast Province ay hindi nakakita ng isang namumukod tanging tulad niya sa nakalipas na 50 taon. Ngumiti si Zayden na nakapikit ang mga mata at nagsalita, hindi ka ba dapat mag-alala, di ba, Tio Sirius? Namilog ang mga mata ni Sirius habang sumagot, kailangan kong makita si Conrad. Bahagyang kumunot ang noo ni Zayden sa pagkain. Alam mo kung ano ang pagkatao niya.
Hindi lang siya nakikipagkite kahit kaninong. Napabuntong hininga si Sirius. Ang pamilya Hanks ay hindi na muling makaranas ng isa pang pagkawala. Kailangan kong maging mas maingat. Magsasalita pa lang sana si Zayden nang biglang bumukas ang mga pinto ng private room. Pumasok sa silid ang isang matikas na lalaki na nakasuot ng puting tanika, mukhang Kat-Anji tangi sa kanyang salamin na may gilid na ginto. Diretso lang akong papasok dahil gusto mo akong makilala. Ang taong pumasok sa silid ay si Conrad Monty. Nang makita si Conrad, biglang tumayo si Sirius para batiin siya. Napasulyap siya kay Zayden mula sa gilid ng kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang mas nagulat si Zayden kaysa sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 588. Mr. Monty, bakit ka? Naputol si Zayden sa dismissive wave ni Conrad. Sa isang mainit na ngiti, nagsalita si Conrad, walang magagawa nang hindi ko nalalaman sa Southeast Province. Naramdaman ni Zayden na nanlamig ang kanyang katawan. Alam niya na ang pamilya Monty ay may malakas na impluwensya sa Southeast Province, ngunit hindi niya inaasahan ang hindi maisip na kapangyarihan. Hindi ba't alam ni Conrad ang lahat ng ginagawa ko simula nang dumating ako rito? Sa isiping iyon, umasim ang ekspresyon ni Zayden. Parang walang tiwala sa kanya ang mga tao sa Harbor City, kung tutuusin. Siguradong si Conrad ang totoong taong nakatrabaho nila. Makiupo, Mr. Monty. Inalalayan ni Sirius si Conrad na maupo sa yulunan ng mesa bago siya nagsalita ng maingat. Are you agree to get rid of Jasper, Mr. Monty? Kinalikot ni Conrad ang pagkanta sa kanyang mga kamay at mahinahong sumagot, medyo naiintindihan ko si Jasper, ngunit hindi ako interesado sa pakikitungo sa kanya. Gawin mo ang gusto mo, nandito lang ako para magbigay ng suportang kailangan. Nakangiting nagpatuloy si Conrad, ngunit kung magtagumpay ka sa unang pagsubok at hindi gumawa ng mga nais, mahirap para sa akin na ipaliwanag ito sa mga tao sa Harbor City. Nag-iba ang ekspresyon ni Sirius. Siya ay 70% na sang-ayon sa plano. Nagtanong siya, paumanhin sa pagpindot ng hindi kinakailangan, Mr. Monty, ngunit hindi ba ang iyong pamilya na umunlad pa sa Harbor City? Tumangala si Conrad kay Sirius at mahinahong nagtanong, bakit mo itatanong kung alam mo na hindi mo ito kailangan? Paumanhin, Mr. Monty. Hindi ko na dapat tinanong. Mabilis na humingi ng paumanhin si Sirius, bumangon ang kanyang mga bisig matapos mapailalim sa mga titig lamang ni Conrad. Tumayo si Conrad at tumingin kay Zayden. Nagawa ko na ang kailangan sa akin. Kung ano ang natitira ay nasa iyo. Tulad ng sinabi ko, bilisan mo ang lahat. Napakalaki ng pasensya ko at ng mga tao sa Harbor City. Naglakad si Conrad papunta sa pinto bago biglang bumaling kay Zayden, na nagpupuri, nako, hindi naman masama ang plano mo. Si Jasper ay kumuha ng maraming proyekto sa real estate sa loob ng lalawigan. Bagaman ang pagtitiwala ay kapuri-puri sa mga kabataan, tiyak na babangon ang mga problema kung sobra-sobra na sila sa kanilang mga plato. Walang paraan ang isang kumpanya ng real estate ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo kapag nangyari ang mga aksidente sa lahat ng mga proyekto nito ng sabay-sabay, tama ba? Pagkatapos, nakangiting binuksan ni Conrad ang pinto at umalis. Wala pang 5 minutong nasa kwarto si Conrad at nagsasalita lang ng ilang salita, pero ganap na niyang kontrolado ang sitwasyon. Napakagat ng labi si Zayden at tumingin kay Sirius. Nagsalita siya sa mahinahong boses. Narinig mo rin siya, di ba, Tio Sirius? Ano pa ba ang pinagdadaanan mo? Tumawa ng malakas si Sirius. Kaaway ng pamangkin ko, syempre kaaway ko rin. Nagdesisyon na akong tulungan simula pa noong una. Ang pagkakaroon ng suporta ng pamilya Monty ngayon ay isang bonus lamang. Panunuya sa loob, naramdaman ni Zayden ang pagnanais na sampilan si Sirius sa mukha. Gayunpaman, iniisip niya ang pag-iisip sa loob niya. Kung ikukumpara sa kung gaano kaduwag at makasarili si Sirius, mas naasar si Zayden kay Conrad. Lahat tayo ay aso ng Harbor City, kaya sino ka para magpanggap na mas magaling ka sa akin? Ipapamukha mo na ikaw din ang may kontrol dito. Anong basura, papatayin kita balang araw. Kuwait, Norritos City, Orchid Bar. Tuwang-tuwang nakaakbay si Terence sa isang babae nang bigla siyang hinayla sa kanyang kwelyo. Naramdaman niyang umikot ang mundo sa kanya saglit, at nang uungal na sana siya,
Nakita niya si Jasper na nakangiti sa kanya habang nakaupo sa couch. Natigilan si Terence at nalungkot na nagsalita, "Ano pa ba ang gusto mo sa akin, Jasper? Sasabihin ko sa iyo kapag may balita ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 589. Kinawayan ni Jasper ang kamay at agad na pinatay ni Julian ang nakakabinging music sa private room. Pagkatapos, pinalabas na rin niya ng kwarto ang mga babaeng nag-iinuman kasama si Terence. Agad na tumahimik ang magulong pribadong silid. Ganito ka pinapatrabaho ni Zayden para sa kanya. Malapad ng ngiti ang tanong ni Jasper. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Terence nang malungkot siyang nagtanong, "Ano ang gusto mo sa akin?" "Dalhin mo ako para makita si Zayden," mahinahong sabi ni Jasper. Saglit na natigilan si Terence bago siya ngumisi. "Baliw ka ba? Gusto mong dalhin kita ngayon kay Zayden?" Pinagsalikop ni Jasper ang kanyang mga kamay at inilagay sa ilalim ng kanyang baba. Sinabi kay Terence, "I'm informing you, not discussing this with you. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon mo?" Tumanggo si Terence. "Di ba sabi mo alam ko kung sino pa ang kakontak niya? Ilang oras pa lang ako nakabalik at gusto mo na siyang makita. Paano kita tutulungan sa paggawa ng anumang bagay kung gayon?" Ang gusto lang gawin ngayon ni Terence ay humanap ng dahilan para makatakas at pagkatapos ay sabihin agad kay Zayden ang balita. "Sigurado akong nasabi mo na ang lahat ng kailangan mo at nagawa na ni Zayden ang lahat ng kailangan niya nitong nakaraang oras. Ito na ang tamang oras para makilala ko ang lalaki mismo." Pagkatapos niyang magsalita, wala nang pasensya si Jasper na mag-aksaya pa ng oras kay Terence. Sinaman niya ng tingin si Julian. Walang ekspresyong nilapitan ni Julian si Terence at nagsalita, "Gusto mo bang ilipat kita, o ikaw mismo ang lilipat?" Kinilabutan si Terence nang makita pa lang si Julian. Isang masakit na aral ang nagturo sa kanya na maaaring patayin siya ng lalaking ito na para bang isa siyang langgam. "Dadalhin ko kayong dalawa doon." Naikuyom ni Terence ang kanyang panga. Tumayo si Jasper sa kasiyahan, nagsasalita habang naglalakad, "Huwag mo nang isipin na subukan ang anumang bagay. May limitasyon ang pasensya ko." Napabuntong hininga si Terence sa sinabi nito. Nang hihinayang, tuluyan na niyang tinalikuran ang ideya na akayin sila sa maling landas. Pagkalabas ng bar, sumunod naman si Terence at dinala si Jasper sa itaas ng pinto ng apartment sa pinakamataas na palapag kung saan nakatira si Zayden. "Dito siya nakatira," sabi ni Terence nang makarating sila sa pintuan. Naglakad si Julian papunta sa pinto at saglit na tumingin sa loob sa peephole. Tapos, humarap siya kay Jasper at umiling. "Walang palatandaan ng tao sa loob, Jasper." Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Terence habang nagsasalita, "I'm not lying to you at all. Dito ako pumupunta sa tuwing hinahanap ko siya." Nilingan ni Jasper si Julian. "May paraan ba para makapasok?" Ngumiti si Julian at sumagot, "Easy." Naglakad siya papunta sa bintana sa dulo ng koridor. Hinawakan ang itaas na gilid ng bintana gamit ang isang kamay, gumapang siya sa isang maliksi na paraan at umakyat sa mga pipeline. "Ano ba? Ito ang ika-16 na palapag." Nagulat si Terence. Wala pang isang minuto, binuksan ni Julian ang pinto ng apartment mula sa loob. "Na-check ko na ang apartment, Jasper. Walang laman," sagot ni Julian. Pumasok si Jasper sa bahay habang nakatalikod ang mga kamay at sumagot, "Itong matandang kaibigan natin ay pumunta para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Hintayin natin siya sa loob." Iniwas ni Terence ang kanyang tingin at tumalikod para umalis, tanging si Julian ay nakatayo sa harap ng kanyang dinadaanan, na humarap sa kanya. "Hindi sinabi ni Jasper na maaari kang umalis," mahinahong sabi ni Julian. Malungkot na sagot ni Terence, "Ako ang pinsan ng iyong amo. Mas mabuting tretuhin mo ako ng may paggalang, wala kang iba kundi ang alipin ni Jasper." "Sampilan mo siya, Jul." Boses ni Jasper ang narinig mula sa bahay. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Julian ang kanyang braso at nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Terence. Kahit na kontrolado na niya ang kanyang lakas, nakaramdam pa rin ng pagkahilo si Terence habang umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 590. Mag-ingat ka sa bibig mo. "As far as I'm concerned, si Julian is close enough to be my brother while we are not closer than strangers.
Nilingan ni Jasper si Terence na may kamay sa pisngi at kasalukuyang hinihila papasok ng kwarto ni Julian. Naikuyom ni Terence ang kanyang pangangunit hindi na nagsalita. Alam niya na kahit anong mangyari ngayon, nababaliw siya. Kuwit, hindi pinansin ang intensyon nila at kung ginagawa lang nila ito para sa kanilang sariling kapakanan, tila nagkasundo sina Zayden at Sirius. Naglagay iyon kay Zayden sa magandang kalooban. Nasa kanya ang suporta ng pamilya Monty at ang berdeng ilaw mula sa kanyang tiyuhin. Baka magsisimula bukas ang sunod-sunod na pag-atake na masigasig niyang inihanda para kay Jasper. Ang mag-asawang tiyuhin, na bawat isa ay may kanya-kanyang agenda, ay nasa magandang kalagayan. Nauwi sila sa pag-inom ng malaking halaga ng alak. Si Zayden ay lasing at lasing nang maghiwalay sila ng landas. Umindayog siya habang binubuksan ang pinto ng apartment niya. Sinipal ni Zayden ang kanyang sapatos at humikab nang pumasok sa bahay. Ulap ng alak, iniisip niya kung dapat ba siyang maghanap ng babaeng makakasama niyang magdamag. Gayunpaman, nataman si Zayden nang pumasok siya sa bahay. Hindi makapaniwalang napanganga siya nang makitang tamad na nakaupo si Jasper sa sofa. Pakiramdam ni Zayden ay gumugulo ang isip niya nang makita si Jasper. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Jasper sa bahay niya. Natigilan siya, nagulat, at medyo natakot din. Matapos suklayan ang masalimuot na emosyon sa kanyang isipan, paos na tanong ni Zayden, "What the F***? Tao ka ba o marami?" Matapos makatanggap ng ganoong pagkakabigla, ang anumang pakiramdam ng pagkalasing na naramdaman ni Zayden ay nawala na ngayon. Gayunpaman, ang kanyang utak ay hindi pa ganap na nakakakuha ng mga bagay. Napangiti si Jasper sa kasiyahan sa reaksyon ni Zayden na parang batang kalokohan lang. Walang puot sa kanyang ngiti nang sumagot siya ng, "Tao, syempre. Nagulat ka ba? Naiintindihan ko na siguro kung bakit ka nabigla, kung iisipin na ang taong hindi mo na kayang hintayin na tanggalin for good ay lumitaw sa iyong inaakalang liblib at ligtas sa bahay. Parang nakakita ka ng ahas sa kama mo kapag tinaas mo ang mga saplot, ha?" Matapos mabilis na makontrol ang kanyang emosyon, mabilis na inilibot ni Zayden ang kanyang tingin sa bahay. May isang lalaking walang ekspresyon na hindi niya kilala na nakatayo sa likod ni Jasper. Nandito din si Terence. Kasalukuyang nagtatago si Terence sa sulok ng silid na takot, hindi nangangahas na tumingin kay Zayden. Nang makita si Terence, naunawaan ni Zayden kung ano ang nangyayari at tumawa ng galit. "Ikaw ang nagdala kay Jasper dito, diba? UF***B** starred." Hindi naglakas loob na tumangala si Terence, lalo pang salubungin ang tingin ni Zayden. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Habang mayabang at tulala, si Terence ay may katwiran pa rin bilang isang normal na tao. Alam niyang wala siyang karapatang magsalita dito. Siya ay matutugunan ng parehong mga kahihinatnan, hindi alintana kung inamin niya ito o hindi. Huminga ng malalim, hindi na hinintay ni Zayden ang sagot ni Terence gaya ng inaasahan ni Terence. Nilingan ni Zayden si Jasper. Biglang ngumiti, sagot niya, "New Year na, di ba? Bumalik ako para magpasko at bagong taon kasama ang aking pamilya. May mali ba dyan?" "Syempre hindi," tumanggaw si Jasper. "Ngunit kung pumunta ka dito para humingi ng tulong sa isang malayong kamag-anak para paalisan ako at hikayatin ang sarili kong mga kamag-anak na sunugin ang aking construction site, tiyak na may mali doon." Mabagal na wika ni Jasper habang lumingon kay Zayden. Napangisi si Zayden. "Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Sinisisi mo ako dahil nasunog ang sarili mong construction site. Hindi ba't napakayabang mo, Jasper? Sabihin, kung ibibigay ko ba si Terence sa pulisya bilang isang magalang na mamamayan, ano sa palagay mo ang pagkakataon na ibigay niya ang iyong pangalan?" Biglang tanong ni Jasper. Nawala ang ngiti ni Zayden, at puno ng hiya at galit ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 571. Huwag kang ang masyadong magmalaki, Jasper. Sa tingin mo kaya mo akong lampasan? Galit na galit, sumuko si Zayden sa pagpapanatili ng mga kasiyahan at nginisyan si Jasper. "Maraming beses na tayong nag-clash, so I think I know you well. Nakipag-ayos ka na lang sana sa akin kung iyon ang nasa isip mo, pero sa halip, palihim kang pumunta para hanapin ako sa bahay ko. Haha, cut the crap. Natatakot ka, hindi ba?
Natatakot ka sa taong sumusuporta sa akin. Tinitigan ni Zayden si Jasper at ngumisi. Hindi masama. Mukhang may natutunan ka na pagkatapos mong turuan ng ilang harsh lessons, lumingon si Jasper kay Zayden at sinabing. Tunay nga, ang mga hadlang ay ang pinakamahusay na paraan upang maging mature ang isang tao. Tingnan mo ngayon, mas mature ka na kaysa dati. Lalong naging kahabag-habag ang ekspresyon ni Zayden sa sandaling iyon, at kinausap niya si Jasper nang may hinanakit, tigilan mo na ako, Jasper. Alam mo ba kung anong uri ng buhay ang aking nabubuhay sa Harbor City sa nakalipas na kalahating taon? Kahit na ang mga aso ay may mas magandang buhay kaysa sa akin. Yung mga Harbor City freaks ay hindi ako nirerespeto. Sinasaktan nila ako tuwing masama ang loob nila. Nabuhay ako sa isang buhay na mas mababa kaysa sa mga peste. Pero tinanggap ko lahat ng iyon dahil hindi ko makakalimutan na ikaw ang naging dahilan kung bakit ako naging ganito. Ilang beses na akong sumumpa sa sarili ko na babayaran kita sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo sa akin. Ibabalik ko ito sa iyo ng 100 beses. At simula pa lang ito ng aking paghihiganti. Kaya pala handa kang maging tapat na aso ni Kennedy. Para matulungan mo siyang pantirya ako. Tanong agad ni Jasper pagkatapos magsalita ni Zayden. Nang walang pag-iisip, madaling sumagot si Zayden, eksakto. Mas gugustuhin ko pang. Jasper, niloloko mo ba ako para magsalita? Napagtanto na siya ay nilalaro, si Zayden ay nagalit at umungal. Imbes na ma-overpower, mas madaling ma-provoke ni Zayden ang self-esteem at pagnanais na maghiganti sa pag-outsmart sa kanya ni Jasper. Nang makita ang tuwang-tuwa na ekspresyon sa mukha ni Jasper, hindi kailanman naramdaman ni Zayden ang labis na pagkamuhi sa isang tao. Naramdaman niya ang pagnanasang sunggaban si Jasper at balatan ito ng buhay. Hindi naman talaga kita kailangang lokohin. Matagal nang nagsawa sa akin ang Harbor City at isa lang si Langdon ang gustong makita akong patay. Pinatunayan mo lang ang mga hinala ko, iyon lang. Mahinahong sagot ni Jasper. Humihingal pa rin sa galit, inipon ni Zayden ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang kanyang galit habang nakatitig kay Jasper ng nakakaawang ngiti. E paano kung alam mo, ha? Parang kahit ano kaya mong gawin. Ang kapangyarihan na nasa aking panig ay halos hindi anumang bagay na maaari mong ipagtanggol laban. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang panatilihing nakataas ang mapagmataas na harapang ito. Tumayo si Jasper mula sa sofa at sumandal sa bintana kung saan makikita ang buwan sa labas. Nakatingin sa maliwanag na mga ilaw sa night view sa labas, nagsalita siya, mas mabilis na umuunlad ang lungsod ng Norites ngayong taon. Nakikita mo naman kung gaano kabisi ngayon, di ba? Hindi alam ni Zayden kung anong mga pakulo ni Jasper, kaya napangiti na lang siya ngunit hindi sumagot. Sa kabila ng hindi gustong aminin, Zayden ay subconsciously takot. Takot na takot siya na kahit papaano ay linlanggan siya ni Jasper para magsalita ulit. Siguro nakipagkita ka sa mga kasabwat mo ngayong gabi para pag-usapan kung paano mo ako pinaplano, di ba? Total, dinala na sa iyo ni Terence ang impormasyon na gusto kong malaman mo. Alam mong nalantad ka, alam mong gagantay ako sa lalong madaling panahon. Kaya naman hindi ka na makapaghintay, at hindi mo nais na ipaubaya ito sa pagkakataon dahil may panganib na atakihin kita bago mo ako atakihin. Kaya, nagpasya kang maghanda at ilagay ang iyong mga bitag sa lalong madaling panahon. Napalingon si Jasper kay Zayden. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iyong iba pang mga katulong, kung gayon? Napangisi si Zayden. Baliw ka ba? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Paano kung magmakaawa ka sa akin, kung gayon? Baka sabihin ko lang sa iyo kung sino ang humingi ako ng tulong at kung ano talaga ang mga plano ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 572. Nag-cross arm si Jasper at tumawa. Nakita mo, kaya nakahanap ka ng tulong, pagkatapos ng lahat. Parang wala talagang tiwala sa'yo si Kennedy, considering how open he asks you to get rid of me while he secretly asking someone else for help. Tulungan o kung ano paman, ngunit wala sa kanila ang tunay na nagtitiwala sa iyong kakayahan, hindi ba? Panipi kuwit panipi, sinaman ng tingin ni Zayden si Jasper. Sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nang ahas na pabulaanan siya. Masyadong nakakatakot si Jasper, mas nakakatakot kaysa sa mga taong nakilala rin niya sa Harbor City.
Sa ilang salita lang dito at doon, nahulaan na ni Jasper ang karamihan sa katotohanan mula sa maliliit na detalye at butas sa kanyang mga salita. Wala naman akong sinabi. Kung may kasabwat man ako o wala, well you can think whatever you want, tapos ka na ba kung oo, pagkatapos ay umalis ka sa aking bahay. Hindi ka welcome dito. Pagkatapos noon, nagring ang phone ni Zayden. Napatingin si Zayden sa number na nakadisplay at biglang tumawa. Gusto mong malaman kung sino ang mga kasabwat ko, di ba, Jasper? Tapos tatawagan ko siya ngayon din. Saka tinanggap ni Zayden ang tawag. Inihanda ko na lahat ng kailangan natin, Zayden. Naghihintay lang ako ng kumpirmasyon mula sa iyong panig ngayon. Makakagawa na tayo bukas. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sirius mula sa kabilang linya. Ngumiti si Zayden at sumagot, nagbago na ang isip ko, Tiyo Sirius. Kami ay gagawa pa rin ng hakbang, ngunit hindi mo ba naisip na mas maganda ang pakiramdam na makita ang aming kaaway na nakatayo doon at walang magawa bilang. Lahat ng bagay ay sabay-sabay. Kumunat ang noo ni Sirius. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman kung saan ako tumutuloy ngayon di ba? Lumapit ka ng mabilis hanggat maaari. Hihintayin kita. Binaba ni Zayden ang telepono. Paglingon niya ay tinitigan niya si Jasper ng masama at nakakaawa. Wait lang, Jasper. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na ang lahat ng iyong pagmamataas at pagmamataas ay isang harapan lamang. Mawawala lahat ng meron ka. Gusto kong makita kung ano ang hitsura mo kapag wala kang pag-asa at takot. Tinitigan ni Zayden si Jasper at natawa. Now that I think about it, I'm so excited na hindi na ako makapaghintay. Nako, sana lang dumating ang araw na iyon. Tandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo Jasper. Lahat ng meron ka, pera mo man, status mo, o babae mo, kukunin ko lahat sa'yo at wala kang magagawa kundi manood. Ito ang makukuha mo sa pananakit sa napakaraming tao na hinding-hindi mo dapat makuha. Napatingin si Jasper mula sa kinatatayuan niya sa may bintana. Sa unang palapag ng gusali na itim ay nagtago ang ilang sasakyang may pula at bughaw na ilaw. Naroon din ang mga anino ng iilang tao na nakatayong alerto. Ang Tito Sirius mo, yung kasabwat mo, mahinahong tanong ni Jasper. Ngumiti si Zayden. Eksakto, pero paano kung malaman mo ngayon? Huli na ang lahat, sarili mong kayabangan lang ang dapat sisihin. Kasabay nito, mabigat ang kapaligiran sa isang kotse sa ibaba. Parehong naroon ang tita Honey ni Jasper at ang kanyang asawa. Pinunasan ng tisyo ang mga luha niya. Napahikbi si Honey. Oh Lord, paano naging bulag si Terence? Napabuntong hininga si Daryl. Katulad nga ng sinabi ni Jasper, wala nang Nagel iligtas sa kanya. Sinabi sa akin noon ni Jasper na ibebenta siya ni Terence pero ayaw kong maniwala. Now that I'm seeing it for myself, mukhang tama si Jasper. Huminga ng malalim ang tiyuhin ni Jasper. Kaya sinasabi mo sa akin na kailangan nating ipadala si Terence sa bilangguan. Tatay, sigaw ni Daryl sabay turo sa mga opisyal sa labas ng sasakyan. Nakikita mo rin naman diba? Katotohanan na nahuhulihin na nila siya. Hindi na makakatakbo si Terence. Pero hindi naman siya ang may kasalanan, kasabwat lang siya. Iniligtas namin siya dito. Kung hahayaan natin siyang patuloy na kumilos ng padalos-dalos, sino ang nakakaalam kung anong malaking problema ang papasukin niya sa susunod? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 573. Pero kapatid mo si Terence. Wika ni Honey habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. At si Jasper din. Bakit kailangan niyang makulong si Terence? Oo naman, nagkamali si Terence, pero pinsan pa rin niya. Sapat na sana ang kaunting parusa. Sabi mo hindi niya papanagutin si Terence, bakit ngayon nangyayari ito? Huminga ng malalim si Daryl at nagsalita, ayokong maniwala kay Jasper nang sabihin niya sa akin na tiyak na pagtataksilan siya ni Terence, kaya nangako ako kay Jasper. Kung pinagtaksilan siya ni Terence, ibig sabihin wala na siyang pagliligtas at ito na lang ang natitira nating opsyon. Kung hindi niya pinagtaksilan si Jasper, hahayaan siya ni Jasper. Maaaring kasabwat lang si Terence, pero pwede niyang ituro si Jasper sa salarin na nasa likod ng lahat. Malaki ang ibig sabihin nito kay Jasper dahil ang mga taong nagbabalak laban sa kanya ay talagang nagbabalak para sa kanyang kamatayan. Ito na ang pinakakabaitang opsyon na magagawa ni Jasper.
Sa pagkakasalubong ng kilay ay hinampas ng ama ni Daryl ang hita niya at napapikit ng mariin ang panga. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling pagkakamali. Ito ang pinakamaraming magagawa natin para sa kanya. Enough already. We can only hope that Jasper will remember how we're cooperating with him this time and help Daryl with his business. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Jasper, nagawang imaneho ni Sirius ang kanyang sasakyan sa underground na paradahan ng apartment block nang walang anumang kahirapan. Mabilis pagkatapos, nagmamadaling dumating si Sirius sa apartment ni Zayden na may kasamang 2 bodyguard. Zayden, ano? Nanlaki ang mga mata ni Sirius nang mapuno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon niya nang makita niya si Jasper na nakatayo sa harapan ni Zayden. Nakangiti si Zayden. Matagal na akong hinihintay ni Jasper sa aking bahay, Tiyo Sirius. Napakunot ang noo ni Sirius, nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa habang malungkot na nagtanong, ano ang nangyayari dito? Walang gaano. Nanunuya si Zayden at sumagot sa nakakalungkot na tono, hindi na makapaghintay na mamatay si Jasper. Bahagyang kumunat ang noo ni Sirius. Sa totoo lang, mas gugustuhin ni Sirius na maupo sa bahay na may tagumpay sa kanyang hawak kaysa sa malantad sa kanyang kalaban bago pa man magsimula ang plano. Ang paglipat ni Zayden ay nagdulot ng isang malaking alon ng pagkabalisa sa kanyang puso, at siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam. Anong gusto mo, Zayden? Tanong ni Sirius. Tumanggaw si Zayden. Anong gusto ko? Gusto kong manood si Jasper habang sinisira namin ang lahat ng pag-aari niya. Tito Sirius, dahil napaghandaan na natin ang lahat at gagawa na tayo bukas, hindi ko alam kung bakit hindi natin ito masabi sa kanya ngayong gabi. Ngunit hindi namin sasabihin sa kanya ang mga detalye ng aming gagawin at kailangan lang niyang hulaan. Mahilig kang maglaro ng hula, di ba, Jasper? Pagkatapos ay maglaan ng oras at hulaan. Hulaan mo kung paano ka namin guguluhin. Pero isang gabi lang ang meron ka. Paano kung nahulaan mo ito? Hindi ka magkakaroon ng oras upang maghanda para sa isang counterattack pa rin. Ang sarap sa pakiramdam, hindi mo ba sasabihin? Ha. Habang tumatawa, naramdaman ni Zayden na may mali. Nakatingin na sa kanya ngayon si Jasper na parang tanga, at nakakaawa rin ang titig ni Julian sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sakin? Itigil ang pagpapanggap na magiging okay ka. Ikaw ay galit na galit, hindi ba? Hindi ka ba galit? Galit na sigaw ni Zayden. Napabuntong hininga si Jasper at nagsalita, mukhang wala na tayong makukuhang impormasyon sa kanya. Papasukin mo sila, Jul. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 574. Oo, Jasper. Magalang na sagot ni Julian at inilabas ang phone niya para mag-dial ng number. Captain Von, maaari mong dalhin ang iyong club ngayon. With that, binaba na ni Julian ang phone. Sa pagharap sa tagpong ito, nagbago ang ekspresyon ni Zayden at Sirius. Lalo na si Sirius, na ang pagkabalisa ay umabot sa bagong taas. Anong nangyayari? Anong kakaibang trick ang mayroon ka sa oras na ito? Habang nangingibabaw sa kanya ang franticness at unease, sinaman siya ng tingin ni Zayden kay Jasper at umungol. Ang pagtayo sa iba't ibang mga anggulo ay nagbibigay sa iyo ng ibang tanawin. Interesado ka bang pumunta dito para makita kung ano ang hitsura ko? Tanong ni Jasper. Napakuyom ang panga ni Zayden at napangisi. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng kalokohan ang ibinubulalas mo sa pagkakataong ito. Huwag mo akong paglaruan, walang paraan na. Dumating si Zayden sa tabi ni Jasper sa kalagitnaan ng pagsasalita at tumingin sa mga gusali mula sa bintana. Kasabay nito, bumasag sa katahimikan ng gabi ang mga sirena ng pulis at lahat ng nakatagong sasakyan ng pulis ay sinindihan ang kanilang mga kumikislap na ilaw. Nakaalis na silang lahat sa lugar na pinagtataguan nila at nakarating sa ibaba ng gusali. Sa pamamagitan ng pula at asol na kumikislap na mga ilaw, nakita ni Zayden ang isang malaking grupo ng mga unipormadong opisyal na bumubuo ng maayos na linya bago pumasok sa gusali. Nilunok ni Zayden ang natitira niyang salita sa nakitang nasa harapan niya. Anong ibig sabihin nito, Jasper? Si Zayden ay tumingin kay Jasper nang may takot at umungol. Ang sunog sa lugar ng pagtatayo ng South Face River ay isang kaso ng malaking kahalagahan sa parehong lungsod at pamahalaang panlalawigan sa ngayon. Ginagawa ng mga opisyal ang lahat ng kanilang makakaya para malutas ang krimen,
at nararapat lamang na ipaalam sa kanila ang isang biktimang katulad. Kapag nahanap ko na ang arsonista, wala akong karapatang parusahan sila mismo. Tumago sa puso ni Zayden ang mahinahong salita ni Jasper. Bulsh asterisk T. Biglang natawa si Zayden. Wala akong alam sa sunog. Stop trying to blame me, siya ang nag-apoy. Tinuro ni Zayden si Terence na puro kulay ang mukha. Siya ay nanunuya, na nagsasabing, kasalanan niya ang lahat ng ito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tuluyan nang nawala si Terence. Nakatitig kay Jasper nang may pang-aasar, sumigaw siya, nangako ka na hindi mo ako papanagutin, Jasper. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Sabihin mo sa kanila ang totoo, Terence, at kasabwat ka lang. Makakatanggap ka ng magaang sentensya at mapapalaya sa loob lamang ng ilang taon. Pagkatapos ay sisimulan mong muli ang lahat. Ngunit kung magpasya kang sisihin si Zayden, kakasuhan ka bilang salarin ng buong insidente. Bibigyan ka niya ng 15 taon man lang, o kahit na isang hindi tiyak na sentensya. Tumingin si Jasper kay Terence na namutla at nagsalita, kung gusto mo ng mabigat o magtanong, nasa iyo na. Sa sandaling iyon, si Zayden ay talagang nagngangalit. Alam niyang nasa kamay ni Terence ang kanyang kinabukasan. Hindi niya inaasahan na si Terence, ang lalaking inutusan niya sa paligid na parang aso, ay balang araw ay may kontrol sa kanyang kinabukasan sa ganoong mahalagang oras. Sa sandaling ito, handa na si Zayden na ibigay ang lahat. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti, Terence. Ano ang naibigay sa iyo ni Jasper sa buong oras na ito? Ang lahat ng ginagawa niya ay ginagamit ka at nagsisinungaling sa iyo. Kahit na isang kasabwat, mahaharap ka pa rin sa hindi bababa sa 1 taon sa bilangguan. Mayroon akong mga taong sumusuporta sa akin at gagawin ng mga taong ito ang lahat upang linisin ang aking pangalan. Kung ganun, ikaw pa rin ang mabibigo. Basta sasabihin mo kung ano ang dapat mong sabihin, pagkatapos ay ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng $1,000,000 summer dollars para sa bawat taon sa bilangguan na sinisingil nila sa iyo. I mean ang sinasabi ko. Kailangan mong malaman na si Jasper ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa iyo. Hindi mo na kailangang magdusa ng napakasamang kapalaran kung hindi dahil kay Jasper. Natatakot ka ngayon, hindi ba? Ibig sabihin nahulog ka na sa bitag niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 575. Nanatiling tahimik si Jasper habang pinagmamasdan si Zayden na galit na kinukumbinsi si Terence. Ang relasyon ni Jasper kay Terence ay kakilakilabot at walang saysay na subukang akitin siya. Hindi noong nahanap na ni Jasper ang taong gagawin nito para sa kanya. Nang magsalita si Zayden, bumukas ang pinto at pumasok ang malaking grupo ng mga unipormadong opisyal sa bahay. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may angular na panga at mabagsik na mga katangian. Kontrolin ang eksena. Sa ilalim ng utos ni Kapitan Von, sina Zayden, Terence, at Sirius ay napapaligiran ng 4 hanggang 5 opisyal. Agad na nagpumiglas si Zayden. Anong ginagawa mo? Mataas na mamamayan ako, anong karapatan mong arestuhin ako? Kumunat ang noo ni Kapitan Von at sumagot, kami ang magdedesisyon kung isa kang mabuting mamamayan o hindi. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay makipagtulungan sa amin. Napangisi si Zayden. You need to bring evidence out and tell me your reasoning first if you want me to cooperate. Nasaan ang ebidensya mo, ha? Ano ang mga dahilan mo, Ham? Napatingin si Captain Von kay Jasper. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper at nagsalita, pakipasok ang mga magulang ni Terence Lane, Captain Von. Tumanggaw si Kapitan Von at tumalikod para magbigay ng utos. Pagkatapos, pumasok si Daryl at ang kanyang mga magulang sa apartment. Nagsimulang umiyak si Honey nang bumagsak ang tingin niya kay Terence. Pagbagsak sa kanyang anak, sinaktan at pinagalitan niya ito, paano mo ako mabibigo ng ganito? Dahil ba sa sobrang spoiled ko sa'yo? Paano mo napasok ang iyong sarili sa napakaraming problema? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nabuhay si Terence nitong mga nakaraang oras nang may matinding pagkabalisa. Habang nabigla siya sa paningin ng kanyang mga magulang ay namumula na ngayon ang kanyang mga mata sa hiya at takot. Lumapit si Daryl kay Jasper at mamulong, pumayag na sina Mom and Dad na hikayatin si Terence. Tumanggaw si Jasper at tinapik ang balikat ni Daryl ngunit hindi pa nagsasalita.
Captain Von, maaari mo bang bigyan ng privacy si Terence at ang kanyang mga magulang para makapag-usap? Tanong ni Jasper. Pinag-isipan ito ni Kapitan Von at sumagot, walang problema, ngunit ang aking mga tauhan ay dapat tumayo sa pintuan ng pagpasok sa protocol. Ngumiti si Jasper. Oo naman. Habang pinapanood si Terence at ang kanyang mga magulang na pumasok sa kanyang silid, naramdaman ni Zayden ang kanyang takot sa sukdulan. Ano ang sinusubukan mong gawin sa oras na ito, Jasper? Pinandilatan ni Zayden ng dagger si Jasper, nababalot ng matinding takot at pagkabalisa na nagbabantang malunod siya. Kapitan Von. Hindi pinapansin si Zayden na kasalukuyang nabalisa, lumingon si Jasper para sabihin kay Kapitan Von, narito ang tunay na utak sa likod ng sunog. Mangyaring mag-ingat. Ngumiti si Kapitan Von at iwinagayway ang kanyang kamay, tahimik na inutusan ang mga opisyal na nakapaligid kay Zayden na hawakan ang kanyang magkabilang kamay at hawakan ito. Tumahol si Zayden, anong ginagawa mo? Kilala mo pa ba kung sino ako? How dare you pose me? Napagtanto na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na niya kontrolado, si Sirius ay nag-ipon ng lakas ng loob na tumayo at magsalita, labag ka sa mga patakaran ngayon, Jasper. Ang mga patakaran. Lumingon si Jasper kay Sirius na may naiintrigang tingin. Ikaw ang pinuno ng pamilya Hanks, tama ba? Curious ako kung ano ang ipinangako ni Zayden sa'yo. Paano mo rin sinali ang iyong sarili dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 576. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Tungkol sa mga tuntuning ito na iyong binabanggit, gusto kong malaman kung kaninong mga panuntunan ang iyong sinusunod dito. Sa iyo ba sila? O kanya ba sila? Tinuro ni Jasper si Sirius at saka si Zayden habang nagsasalita. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang daliri upang ituro ang kanyang sariling ilong. Sinusunod ko lang ang sarili kong rules. Ibig sabihin, kung sino man ang maglalakas loob na subukan ako ay kailangang maging handa na bastyusan ko. Madilim ang ekspresyon ni Sirius nang magsalita ito, stop it, Jasper. Hindi mo ba iniisip na napakalayo mo? Hindi ka mangangahas na ay pakulong si Zayden. Bullsh *T. Bakit hindi ako maglakas loob? Tanong ni Jasper. Dahil nang ahas siyang magpasindi sa aking construction site, na nawalan ako ng 100 milyon at labis na nasugatan ang aking mga manggagawa, ano ang pumipigil sa akin na ipadala siya sa kung saan siya nararapat? Nagsimulang umikot ang pagitan ng mga kilay ni Sirius habang nanunuya. Ang mga salungatan sa negosyo ay dapat harapin sa pamamagitan ng mga paraan ng negosyo. Hindi ka ba natatakot na ang paggawa nito ay magudyok sa mga taong sumusuporta kay Zayden na salakayin ka? Tanong ni Jasper na may matingkad na ngiti, posible bang isipin mo, ang pinuno ng pamilyang Hanks, na may mabuting pakikitungo ako sa taong sumusuporta kay Zayden? O marahil sa tingin mo ay sapat na ang aming mga kondisyon para magkita para sa isang magalang na pagkain? Natigilan si Sirius, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nakatitig kay Jasper, nagbabala siya, masyado kang yabang, Jasper. Hindi mo pa lugar para gawing teritoryo mo ang Southeast Province. Wala akong pakialam at hindi rin ako interesado na gawing teritoryo ko ang Southeast Province. But I'll make myself clear, walang makakapidyo sa akin na makulong si Zayden, matigas na pahayag ni Jasper. Galit na galit si Sirius at umungal, napakabastos na bata. Wala kang respeto kahit kanino. Ang lalawigan ng Timog Silangang lalawigan ay napakalaki, sa palagay mo ba ay kaya mong tumayo sa aming lahat? Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng kwarto at tumambad kay Terence. Lumabas ang lalaki na may malungkot na mukha. Ang kanyang hitsura ay nakakuha ng atensyon ni Zayden, Sirius, at ng iba pa. Lumapit si Captain Von at same time na nagsalita, Terence Lane, pinaghihinalaang may malaking papel ka sa seryosong insidente ng sunog na kumalat sa construction site sa South Face River ilang araw na ang nakakaraan. Mangyaring pumunta sa istasyon sa amin at makipagtulungan sa aming pagsisiyasat. May gusto ka bang idagdag? Nilingan ni Terence ang kanyang mga magulang at si Jasper bago tuluyang bumagsak ang tingin niya kay Zayden. Huwag kang maglakas loob na sabihin ang hindi mo dapat sabihin, Terence, babala ni Zayden habang nakakuyom ang panga. Nanginig ang mga labi ni Terence bago siya bumaling kay Captain Von. Aminin kong sinunog ang site. Natuwa si Zayden nang marinig iyon at muntik na siyang matawa. Gayunpaman,
Narinig niyang nagpatuloy sa pagsasalita si Terence bago siya tumawa ng malakas. Pero si Zayden Hanks ang nagpilit sa akin na gawin ang lahat. Kung kailangan mong arestuhin ako, hinihiling ko lang na hulihin mo rin siya. Nawala ang ngiti ni Zayden sa kanyang mukha bago pa nito tuluyang mag-raise ang kanyang features. Nasaktan siya sa narinig niya. Anong pinagsasabi mo, Terence? Tuluyan nang sumabog si Zayden. Sa gitna ng galit at takot ay isang siksik na patong ng galit, at naging sanhi ito ng galit ni Zayden na parang nabaliw. Tumango si Zayden, huwag mo akong i-drag dito. Dahil gusto mong mamatay, papatayin kita, I swear to God. Pagkatapos, parang tinamaan ng epiphany, agad na binaling ni Zayden ang ulo kay Jasper at pinandilatan ng mga punyal ang lalaki. Ungol niya, sumisigaw, ikaw kasi, di ba? Ginawa mo ang lahat ng ito, Jasper. Masaya ka ba ngayon ha? Papatayin kita. With that, sinunggaban ni Zayden si Jasper. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ay umani lamang ng galit na sigaw mula sa ilang mga opisyal na humahawak sa kanya, at idiniin nila si Zayden sa sahig. Nakayuko, tumangala si Zayden at naiinggit si Jasper. Nagpumiglas siya ng nakakabaliw at naglabas ng mga salita, papatayin kita, Jasper. Bakit? Hindi ito makatarungan. Naglagay ako ng labis na pagsisikap, at iniisip ko ang tungkol sa pag-alis sa iyo ng labis na nagsimula akong mangarap tungkol dito. Kaya bakit palagi kang nananalo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 577. Dahil mali ang iyong mga pamamaraan. Tumingin si kalmadong kay Jasper kay Zayden, at walang pakialam ang tono nito. Ang sama ng loob natin is a issue between you and me only. Lumapit ka sa akin kung gusto mong gumawa ng kaguluhan, ngunit ang mga taong lubhang nasugatan sa ospital ay walang kasalanan. Ang katotohanan na kinaladkad mo ang mga inosenteng tao dito dahil sa galit mo sa akin ang dahilan kung bakit mawawala sa iyo ang lahat. Pinandilatan ni Zayden si Jasper at sumigaw, Bullsh***. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi basura. Hindi ko nga sila binibigyan ng F***, wala lang sila sa akin. Kalmadong sagot ni Jasper, alam kong hindi mo maiintindihan. Pero ayos lang, magkakaroon ka ng 10 o marahil 20 taon sa bilangguan para dahan-daang pag-isipan ito. Nakangiti siya habang nagpatuloy, I don't mind give you time, pero paano ang mga tao sa Harbor City? Nagtataka ako kung mapapatawad ka ba nila sa pagdulot sa kanila ng napakalaking kawalan. Sino ang nakakaalam kung mayroon silang pasensya na maghintay para sa iyong paglaya? Baka turuan ka pa nila ng leksyon habang nandoon ka pa. Agad namang namutla ang kutis ni Zayden. Alam niya na ang mga Harbor City freak na iyon ay halos hindi mapag-usapan ng mga tao. Bumalik siya sa Southeast Province na may malaking halaga ng suportang pananalapi at lahat ng uri ng tulong mula sa Harbor City. Gayunpaman, sa halip na alisin si Jasper, ibinaon ni Zayden ang kanyang sarili sa bilangguan. Walang paraan na patawarin siya ng mga tao sa Harbor City. Binalaan siya ni Kennedy bago siya dumating sa probinsya na ang kanyang ulo ay nasa chopping block kung siya ay mabibigo. Alam ni Zayden na sa mga mata ni Kennedy, hindi siya mas mahalaga kaysa sa isang peste at napakadali para kay Kennedy na alisin siya. Sa sobrang takot, nilinggan ni Zayden si Jasper at biglang nagsalita, patawarin mo ako, Jasper. Paano ito? Tulad ni Terence, sasamahan kita at tutulungan kitang harapin si Kennedy. Iligtas mo lang ako. Ngumiti ng malapad si Jasper. Mukhang malaking bagay iyon. Nakakahiya na hindi ako interesado. Magkaiba talaga kayo ni Terence. Nabulag lang si Terence sa mga mali, samantalang wala kang ibang gusto kundi ang paalisin ako. Hindi matalino para sa akin na magkaroon ng isang tulad mo sa tabi ko. Paano kung saktan mo ako isang araw? Umiling-iling si Zayden at may takot na sumagot, ayoko. Masyado kang kaya, at talo ako sa tuwing sinusubukan kitang ipaglaban. I don't have a death wish, kaya bakit pa kita ipagpatuloy kung alam kong matatalo ako? Ako ang magiging pinakatapat mong subordinate. Sapat na. Pinutol ni Sirius si Zayden at lumapit kay Jasper. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Jasper. Itigil mo na ito at si Terence lang ang kunin nila. Pagkatapos ay maaari nating tapusin ang lahat ng ito dito. Sigurado akong babayaran ni Zayden ang bawat summer dollar na nawala sa iyo. Galit na sumang-ayon si Zayden.
Tama na yan. 100 milyon, tama ba? Babayaran kita ng 200 milyon para sa kabayaran. Mukhang si Kennedy ang nagbigay sa iyo ng kabuuan. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga katangian ni Jasper nang lumingon siya kay Captain Von. Nasabi ko na ang gusto ko, Captain Von. Wala na akong masasabi pa sa mga taong binabaliwala ang batas. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpigil sa iyo sa pagganap ng iyong mga legal na tungkulin. Tumanggaw si Captain Von at nginisyan si Zayden at Sirius. Nakipag-negotiate sa harap ko, talaga. Mukha ba akong joke sa'yo? Kasabay nito, ikanaway ni Kapitan Von ang kanyang kamay at nagsalita, alisin si Zayden Hanks. Hinayla ng dalawang opisyal si Zayden sa lupa at kinaladkad siya palayo. Habang si Zayden ay patuloy na nagpupumiglas at sumigaw, "No, Jasper, please. Patawarin mo ako, minsan lang. Tulungan mo ako, Tiyo Sirius." Huminga ng malalim si Sirius at malamig na tinitigan si Jasper. Pagsisisihan mo ito, Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 578. Narinig ko na ang pamilya Hanks ay nagnenegosyo sa industriya ng electronics. Mukhang maganda ang negosyo at kumikita ka ng malaki. Mahinahong tanong ni Jasper. Nagdilim ang ekspresyon ni Sirius. Ano ang iyong ipinahihiwatig dito? Wala naman masyado. Kaya lang, ang pinakamalaking kalakalan ng electronics sa Timog ay halos nasa kamay ng Haddock Chamber of Commerce Waterhoof City Branch, hindi ba? Sigurado akong may katrabaho ka doon, di ba Mr. Hanks? Tanong ni Jasper na may malawak na ngiti. Ngumisi si Sirius at nagsalita, sinasabi mo ba sa akin na magnanakaw ka ngayon sa negosyo ko? Hindi kita minamaliit, Jasper, pero hindi ka ba nag-so-overestimate dito? Ito ay isang pakikipagtulungan sa negosyo na kumikita ng ilang bilyon bawat taon. Sino ka para nakawin ito sa akin? Maaari kong sabihin sa iyo na oo, ang aking boss ay ang pinakamalaking kumpanya ng electronics sa Waterhoof City at talagang sila ay mula sa Haddock Chamber of Commerce. Pero ano, sa tingin mo, papayag ba silang magtrabaho sa iyo sa halip? Ngumiti si Jasper. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pupunta ako sa Waterhoof City sa loob ng ilang araw kapag opisyal na natapos ang holiday ng bagong taon. Mayroon na akong bagong pagkakakilanlan ngayon, ang Vice President ng Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City Branch. Sigurado akong alam mo na kung ano ang kaakibat ng posisyon na ito, di ba, Mr. Hanks? Nagbago ang ekspresyon ni Sirius. Para siyang hindi komportable habang nakatitig kay Jasper. Bush *T. Hindi ka pa naging miyembro ng Haddock Chamber of Commerce, kaya bakit iniisip mong maaari kang maging Vice President ng Waterhoof City branch nito, ha? Sasabihin ko na ang katotohanan na si Gail mismo ang humiling sa akin na gawin ang papel ay sapat na dahilan. Nagkibit-balikat si Jasper na parang hindi kontento sa katotohanan. I didn't really want to take the role considering how I already had a lot on my plate, but it's hard to refuse someone when they're so sincere about it. Siya ay isang matandang lalaki, at hindi tama para sa akin na patuloy na hindi igalang siya sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang panukala, hindi ba? Nagniningning ang mga mata ni Sirius na hindi makapaniwala habang hinihingal. Ikaw ang nagpabagsak kay Ian. Oh, nagulat ako nang makita kong napakatalino mo, Mr. Hanks, komento ni Jasper. Huwag kang masyadong magmalaki. Pinagsisihan na ngayon ni Sirius ang pagiging nabulag sa pag-asang makakuha ng mga benepisyo at sumang-ayon na sumali kay Zayden sa pamamaraang ito. Sa sandaling ito, wala siyang ibang choice kundi yumuko kay Jasper. Ang silid ay hindi hihigit sa isang maluwag na organisasyon ng negosyo. Ano sa tingin mo ang isang vice-presidente na tulad mo ay magagawang kumbansihin ang isang tao na huminto sa isang partnership na ginagawa silang 2 bilyong summer dollars bawat taon? Masyado kang naive. Matamang tumingin si Jasper kay Sirius at nagsalita, paano kung ito ay para sa isang kalakalan na ginagarantiyahan ang 10 bilyong summer dolyar kada taon? Pagkatapos, nang hindi tumitingin sa galit na ekspresyon ni Sirius, naglakad sina Jasper at Julian patungo sa pinto. Jasper, tawag ni Sirius. Tumigil ang figure ni Jasper sa may pintuan lang pero hindi siya lumingon. Malayo ba talaga ang mararating mo? Paano kung pag-usapan natin ito? Parang agrabyado si Sirius. Kahit pumayag ka, Silva. Tanong ni Jasper.
Ako ang padre de pamilya dito, nakasimangot si Sirius at naiinis na sabi. Pero sa nakita ko, mas matalino si Silva kaysa sa pinagsamahan niyo ni Zayden. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakita mo na ba siyang inilagay ang sarili niya sa spotlight? Mahinahong tanong ni Jasper. Tila naliwanagan si Sirius at natigilan sa revelasyon. Hanggat naririto pa si Silva, wala akong ibang pagpipilian kundi ang ganap na durugan ang pamilya Hanks. Nang makarating kay Sirius ang mga sinabi ni Jasper, ang lalaki na mismo ang nakaalis. Wala kang choice, Jasper. Napahiyaw si Sirius sa bakanteng bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 579. Pagdating niya sa ibaba, nakaalis na ang team ni Captain Von kasama sina Terence at Zayden. Malungkot pa ring naghihintay si Daryl at ang kanyang mga magulang kay Jasper. Lumapit si Jasper at bumaling kay Honey at sa asawa. Tito, tita, mas gusto mo bang bumalik tayo sa aking lugar at doon tayo mag-usap? Malungkot na kinawayan siya ng tiyuhin ni Jasper. Ayos lang, may sasabihin lang tayo tapos uuwi na tayo. Seryosong sagot ni Jasper, please do. Then, nakikinig ako. Tumingin sa kanya ang tiyuhin ni Jasper at sinabing, in all honesty, hindi namin magagawa at hindi rin namin balak sisihin ka sa nangyari ngayon. Gayunpaman, hindi magandang pakiramdam na ipadala ang sarili nating anak sa bilangguan. Si Daryl na lang ang natitira sa atin. Dahil doon, mukhang nalulungkot ang tiyuhin ni Jasper habang patuloy, kahit ano pa, pinsan mo pa rin si Daryl. Magkaiba sila ni Terence. Si Daryl ay isang matapat na bata at hindi siya ang uri na sasaktan ka. Ang gusto lang ng batang ito ay magnegosyo, ngunit hindi ito isang bagay na matutulungan siya ng ating mga magulang. Bilang kanyang pinsan at ang pinakanamumukod-tanging anak sa pamilya Lane, hinihiling ko na tulungan mo siya saan man mo magagawa. Mabilis na sagot ni Jasper, gagawin ko iyon kahit hindi mo ako tinanong, tiyo. Ang planong pangnegosyo na kanyang naisip ay magsisimula na sa lalong madaling panahon, at ang iyong pamilya ay makakapagpahinga na at masisiyahan sa buhay sa panahong iyon. Ngumiti ang tiyuhin ni Jasper at tumango. Ang ganda naman yan. Napakaganda. Aalis na kami, huwag mong hayaang maantala ka sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala, tiyo. About Terence, I've already decided na I'll find the best lawyer I can for him. Gagawin ko ang lahat para mabawasan ang oras ng pagkakakulong niya. Makabubuti rin kung hikayatin mo siyang makipagtulungan kapag binisita mo siya mamaya. Unang-una upang siya ay maging prangka, isinasaalang-alang kung paano pinakamahusay na kung hindi siya magtatago ng anumang impormasyon na alam niya pabalik mula sa mga awtoridad upang makatulong sa investigasyon. Ang isa pang dahilan ay ang mabuting pag-uugali ay may posibilidad na bawasan ang oras ng pagkakakulong. Sa ganoong paraan, malamang na makakalabas siya sa loob ng 3 hanggang 5 taon at hindi pa rin magiging huli ang lahat para sa kanya. Isang tunay na ngiti ang sumalubong sa kanyang tiyuhin at nagsalita siya, para sa ikabubuti niyan. Isa kang magaling na bata, Jasper, at marami kang kakilala. Ang mga magsasaka na tulad natin ay hindi alam kung saan maghahanap ng abogado. Kailangan kitang troublemayan dito. Napatingin si Jasper kay Daryl. Pauwiin mo muna ang mga magulang mo. Makipag-ugnayan sa akin kung may kailangan kapag katapos. Tumango si Daryl at tinulungan ang kanyang mga magulang pabalik. Parang biglang tumanda ang dalawa ng ilang taon. Wala namang problema sa iyo si Daryl dahil dito, di ba, Jasper? Lumapit si Julian kay Jasper at nagtanong. Hindi niya gagawin. Ngumiti si Jasper. Mas alam niya kaysa sa sino man na ako ang huling taong dapat niyang troublemayan. Sige, sapat na ang tungkol dito. Balik muna tayo. Buong araw kaming lumabas, pagod na pagod ako. Minasahe ni Jasper ang naninigas niyang balikat at tamad na pumasok sa sasakyan. Nagmamadaling pumunta si Julian sa driver's seat. Nagsalita siya habang pinaandar ang sasakyan at pinaandar, may mga update ako tungkol sa tanong mo sa akin noong nakaraan, Jasper. Kaya iyong kaibigan kong martial artist, sinabi ko sa kanya ang sitwasyon at interesado siya. Gusto ka daw niyang makilala para pag-usapan ito. Agad na nagising si Jasper sa narinig. Magaling. Magpasya ka sa petsa ng pagpupulong, kung gayon. Ngunit gawin ito sa lalong madaling panahon dahil magiging abala ako sa mga susunod na araw. Kung mas maaga nating ayusin ito,
mas makakatiyak akong iiwan si Wendy sa bahay. Maganda. Pupuntahan ko siya bukas, kung gayon, wika ni Julian. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Jasper. Ito ay isang tawag mula kay Wendy. Nag-uusap lang kami ni Jul na kukuha ka ng bodyguard nang tumawag ka, masayang pahayag ni Jasper. Gayunpaman, hindi nakipag-usap si Wendy kay Jasper gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, nagtanong siya, kailan ka babalik, Jasp? Nang mapagtantong may kakaiba sa tono ni Wendy, nawala ang ngiti sa gilid ng labi ni Jasper. Pabalik na ako, mga 20 minutes bago ako makarating. Anong mali? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 600. Kadadating lang ng bisita at kausap niya ang tatay ko sa study. Kanina lang ako nagdala ng kape at nagparamdam sa akin si Dad na bumalik ka kaagad, paliwanag ni Wendy. Sige, babalik ako sa lalong madaling panahon. Alam mo ba kung sino ito? Tanong ni Jasper. Sagot ni Wendy, ayoko. He looks pretty young, I'd say nasa 30s na siya. Nakasuot siya ng tanika at tila kakaiba, ngunit talagang magalang si tatay sa kanya. Pinag-isipan ito ni Jasper at napagtanto niyang hindi rin niya kilala ang ganoong tao. Ang tanging magagawa niya ay mangako na babalik siya kaagad. Pagkababa ng telepono, nilinggan ni Jasper si Julian. Tumakbo ka, Jul. Naiintindihan ko, Jasper. Makalipas ang 15 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng villa ni Dawson. Bumaba si Jasper sa sasakyan at nakita si Wendy na naghihintay sa kanya sa pintuan. Napatingin si Jasper sa hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada sa katabi niyang pwesto. Isang Maybach 57. Ito ay isang marangyang kotse na may halagang 10 milyon. Maaaring hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ngunit ang isang pinahusay na 62S ay ilalabas sa isang taon. Ito ay isang kotse na nagkakahalaga din ng 10 milyon. Ang 62S ay patuloy na magiging isang walang kapares na maalamat na kotse kahit na sa taong 2020 bago muling magkatawang tao si Jasper. Ang 62S ay maaaring inilarawan bilang ang pinakapaboritong kotse ng napakayayamang tao sa bansa. Ngunit ang mga mayayamang taong ito ay malamang na nagdurusa pa rin sa mga paghihirap ngayon. Dahil ito ang taong 2001, bago pa man muling nagkatawang tao si Jasper. Ang Maybach 57 ay hindi kasing kapansin-pansin ng 62S nang ang huli ay ipapalabas sa susunod na taon. Gayunpaman, ang mga kababayan na kayang bayaran ang 57 ngayon ay tiyak na mga matatanda ng mayayamang henerasyon ng mga negosyante na nagtulak sa 62S sa hinaharap. Hindi ito ang kotse ni Dawson, kaya dapat ito ay ang mahiwagang panauhin. Nasa study pa sila. Halos isang oras na, bulong ni Wendy habang naglalakad papunta sa study room kasama si Jasper. Tumango si Jasper. Nakatayo sa labas ng study, kumatok siya sa pinto. Maya-maya pa ay narinig na ang boses ni Dawson mula sa loob ng kwarto. Si Jasper siguro, pasok ka. Itinulak ni Jasper ang pinto nang makita si Dawson na nakaupo sa isang side chair. Isang lalaking nasa early 30s at nakasuot ng tanika ang nakaupo sa main seat. Ang hindi pamilyar na lalaki ay mukhang bata, ngunit siya ay napuno ng kalmadong aura ng isang makaranasang lalaki. Sa pangkalahatan, ang mga kaayusan sa pag-upo ay isang mahalagang aspeto ng kagandahang asal sa mabigat na pamilya, lalo na pagdating sa pag-upo sa pag-aaral. Hindi nagbilang si Jasper dahil sila ni Dawson ay itinuturing na pamilya. Hindi pa banggitin kung paano nakatulog si Jasper sa imported ni Dawson, 100,000 summer dollars na upuan ng maraming beses noon. Gayunpaman, mayroon silang bisita ngayon at pinili ni Dawson na umupo sa isang upuan sa gilid. Hindi ito basta-bastang lalaki. Hayaan mong ipapakilala kita, Jasper. Ito si Conrad Monty, ang pinuno ng pamilya Monty. Sila ang pinakamatibay na pamilya sa Southeast Province na may pinakamalalim na pinagmulan. Napaka-low profile nila sa kabila ng dami ng kinikita nila. Ang tanging minahan ng aluminyo sa Southeast Province ay ang negosyo ng pamilya Monty. Ginamit ni Dawson ang pagkakataong ito para ipakilala siya para bigyan si Jasper ng malawak na pangkalahatang ideya ng pagkakakilanlan at kakayahan ni Conrad. Napataas ang kilay ni Jasper sa pagpapakilala. Maliban sa karbon, ang bansa ay mayroon ding iba pang natatanging mineral na minahan. Gayunpaman, ang mga iyon ay hindi dapat hawakan ng sinuman.
Ang minahan ng aluminyo sa Southeast Province ang una sa probinsya at pang-anim sa buong bansa. Kung isipin na ito ay kabilang sa pamilya Monty. Ibig sabihin, higit pa sa nakakatugon sa pamilyang Monty na ito na hindi ko pa naririnig.